Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-9 na kabanata, ang muling pagbangon ng kadiliman. Sa kabila ng tagumpay ni na Elias, Aling Bising, at Mang Celio sa pagselyo sa nilalang sa ilalim ng ospital, ang baryo'y hindi pa rin tuluyang nakahanap ng kapayapaan. Bagamat nanatiling tahimik ang ospital, isang kakaibang enerhiya ang tila bumalot sa buong paligid. Ang mga residente ay nagsimulang magulat ng mga panaginip na puno ng dugo, sigaw, at mga mata na nanlilisik sa dilim. Hindi pa ito tapos, sabi ni Mang Celio habang ini-inspeksyon ang natitirang mga anting-anting na ginamit nila sa nakaraang ritual. Ang ilan sa mga ito ay nasira, at ang iba'y tila nawalan ng bisa. May bahagi ng nilalang na iyon ang naiwan, at ito'y nag-iniwan ng takot sa baryo. Kailangan nating maghanda, sagot ni Elias, na ngayon ay hindi na lamang bulok ang dala. Sa kanyang bag ay may mga bagong kagamitan na binendisyonan ng pari mula sa kalapit na bayan, mga bala ng pilak, langis ng olibo, at sagradong insenso. Hindi ko hahayaang balikan tayo ng halimaw na iyon. Ngunit paano natin matutukoy kung saan siya nagkukubli? Tanong ni Aling Bising, habang hawak ang mahiwagang aklat na tila mas kumikislap ngayon kaysa dati. Wala na ang altar. Ano pa ang maaaring gamitin niya bilang sisidlan? Sa gitna ng kanilang pag-uusap, kumalat ang balita ng isang bagong trahedya. Ang batang si Tano, isang masayahing batang lalaki mula sa baryo, ay natagpo ang wala ng buhay sa gilid ng ilog. Ang kanyang katawan ay walang dugo, at ang kanyang mukha ay may nakatatak na kakaibang marka, isang simbolo na kahawig ng mga ukit sa pintuan ng lihim na silid sa ospital. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang tatlo. Pumunta sila sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Tano. Sa kabila ng init ng araw, tila malamig ang hangin sa paligid ng ilog, at ang tubig nito'y parang umuusal ng mga lihim. Habang ini-inspeksyon ni Mang Celio ang lupa, napansin ni Elias ang kakaibang anyo ng mga puno sa paligid, tila ang mga ito'y yumuko, na parang nagbibigay pugay sa isang hindi nakikitang presensya. May isa pang sisidlan ang nilalang, sabi ni Mang Celio habang tinitingnan ang marka sa katawan ni Tano. Ginagamit niya ang takot at kawalang pag-asa ng mga tao upang muling mabuo. Kung ganoon, kailangan nating pigilan ito bago pa siya maging mas malakas, sagot ni Elias. Aling Bising, ano ang sinasabi ng aklat? Binuklat ni Aling Bising ang aklat, at sa mga lumang pahina nito ay tumambad ang isang bahagi tungkol sa mga alagad ng dilim. Ang mga nilalang na ito ay kayang hatiin ang kanilang espiritu upang maghasik ng lagim sa iba't ibang anyo. Kailangan nilang mahanap ang punong sisidlan, upang tuluyang mawasak ang puwersa ng kadiliman. Ang punong sisidlan, bulong ni Mang Celio. Maaaring nasa baryo pa rin. Pagbalik nila sa baryo, nagsimula silang magmasid at magtanong sa mga residente. Napansin nilang unti-unti nang nagkakawatak-watak ang komunidad, at ang mga tao'y nagiging mapaghinala sa isa't isa. May mga ulat ng mga kakaibang tunog sa gabi, at ang iba naman ay nananaginip ng parehong simbolo na nakita kay Tano. Ito ang gusto ng nilalang, sabi ni Mang Celio. Ang sirain tayo mula sa pagkakaisa. Habang naglalakad si Elias sa paligid, napansin niya ang isang kakaibang bahay sa dulo ng baryo. Ang bahay ay matagal nang nakatiwangwang, ngunit ngayon ay tila mas buhay ito kaysa dati. Ang mga bintana nito'y may mga kurtinang gumagalaw kahit walang hangin, at ang pintuan ay bahagyang nakabukas. Dito tayo magsisimula, sabi ni Elias, hawak ang kanyang gulok. Si Aling Bising at Mang Celio ay sumunod, dala ang kanilang mga kagamitan. Pagpasok nila sa loob ng bahay, naramdaman nila agad ang bigat ng lugar. Ang hangin ay puno ng alingaungaw ng mga bulong, at ang sahig ay may mga bakas ng dugo na tuyo ngunit parang sariwa pa rin ang amoy. Sa gitna ng bahay ay may isang lumang mesa na may nakalatag na itim na tela. Sa ibabaw nito ay may mga bagay na hindi maipaliwanag, mga lumang buto, isang garapon ng likido,
at isang maliit na kahoy na kahon. Habang nilalapitan nila ang mesa, biglang nagsara ang pinto ng bahay, at ang buong paligid ay napuno ng dilim. Isang malalim na boses ang umalangaw-ngaw mula sa kawalan. "Hindi niyo ako matatakasan," sabi ng tinig. "Ako ang kadilimang inyong kinasanayan. Ako ang takot na bumabalot sa inyong pagkatao." Sa sandaling iyon, lumitaw ang anyo ng nilalang mula sa dilim, mas malaki at mas nakakatakot kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga, at ang kanyang katawan ay puno ng mga nakakatakot na marka. "Kunin ang kahon!" sigaw ni Aling Bising. Ang kahon ang kanyang sisidlan. Habang ginugulo ni Elias ang nilalang gamit ang kanyang gulok, si Mang Celio ay naglatag ng anting-anting sa paligid ng mesa upang hindi ito makalapit. Si Aling Bising naman ay kinuha ang maliit na kahon at sinimulan ang pagbasa mula sa aklat. Ang ritual ay isang laban ng lakas ng loob at tapang. Habang binibigkas ni Aling Bising ang mga salita, ang nilalang ay mas naging mabagsik, ngunit unti-unti rin itong nawalan ng lakas. Sa huling pagbigkas ng orasyon, ang kahon ay biglang lumiwanag, at ang nilalang ay napasigaw ng malakas bago ito tuluyang nawala. Ang bahay ay muling bumalik sa katahimikan. Sa kanilang mga kamay ay ang kahon, na ngayon ay selyado ng mga simbolo mula sa aklat. "Nagawa natin," sabi ni Elias, ngunit ang kanyang tinig ay puno ng pagod. "Oo," sagot ni Mang Celio. "Ngunit ang kadilimang ito ay maaaring muling magbalik kung hindi natin sisirain ang pinagmulan. At iyan ang ating susunod na misyon," sabi ni Aling Bising habang tinitingnan ang mahiwagang aklat. Ang wakasan ang lahat ng bakas ng kadilimang iniwan ni Salazar. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.